Hello mga ka-reloan! Welcome back to my YouTube channel! Channel! Kung bago ka pa lang dito ka-reloan, don't forget to like, share, and subscribe nyo na yan! Para sa mga ganitong klaseng content kagaya ng mga loan application, tips, at mga real talk reviews. So for today's video nga guys, ay pag-uusapan natin kung paano nga ba i-cancel ang online loan application mo. Na-experience niya rin ba yun mga car-loan? Ako kasi minsan nangyayari sa akin yan na parang ayoko pala. So, kailangan ko siyang i-cancel. Ganon. Lalo na kung napindot mo lang naman o kaya naman ay hindi mo agad napansin na ang laki pala ng mababawas or makakaltas o kaya naman ay ang bilis lang pala niyang kailangan bayaran. Di ba? Parang nagbabago agad yung isip mo so gusto mo siyang i-cancel. O kaya naman bigla kang kinabahan. Normal lang yan mga car-loan. Pare-parehas tayo ng nararamdaman. Kaya car-loan, kung meron kang pending na loan application ngayon at gusto mo nang umatras, gusto mo na tong i-cancel, panoorin mo to hanggang dulo. Unang tanong mga car-loan, bakit gustong i-cancel ng mga tao yung loan? Bago tayo dumiretso sa mga step mga car-loan, pag-usapan muna natin bakit nga ba gusto nating i-cancel bigla? Parang nung una sure naman tayo. Ito yung mga common reasons talaga mga car-loan. Disclaimer lang ha, hindi po ako financial advisor and ito po i-share ko sa inyo ay base lang sa aking sariling experience and experience sa mga kaibigan ko or sariling research ko. Una, syempre napindot lang. Marami kong ganyang nababasa mga car-loan. May mga nagtatanong din sa akin, paano daw ba nilang i-cancel yun? Kasi bigla lang daw napindot or bigla lang nag-automatic sa kanilang disbursement or bigla lang nag-disburse sa kanilang GCash o saan mang bank na nakalagay sa kanila. O kaya naman mga car-loan, yung pangalawa ay yung biglang nagbago yung isip at ayaw ng umutang. Pangatlo mga car-loan, natakot sa interest at hidden fees. Alam nyo na lalo na yung mga alam nyo na ma-approve kayo pero hindi malinaw dun yung kung magkano ba yung interest, kung magkano ba yung kaltas. O kaya naman mga car-loan, pang-apat ay nakahanap ng mas maganda o mas better na loan application. O kaya naman pang-lima ay na-realize mo na hindi mo pa naman talaga kailangan. So, cancel na lang. At alam mo mga car-loan, tama yan. Mas okay na umatras kesa mabaon tayo sa utang hanggat maaga. Mga car-loan, eto na yung step by step. Paano ba natin ika-cancel yan? Mga car-loan, eto yung step 1. I-check mo na ang loan status mo. Buksan mo yung loan application at tingnan mo kung ano yung status. Pwedeng nakalagay dyan ay pending, under review, or approve ka na. Kasi mga car-loan, kung pending ka palang, good news yan. Mas madali pa yan i-cancel. Step number 2 mga car-loan, hanapin ang cancel option. Sa ibang application kasi mga car-loan, merong mga option na cancel, withdraw, o kaya naman ay decline. Usually mga car-loan, nasa application detail yan. Pag meron, i-click mo na agad. Eto na yung step 3 natin mga car-loan. Contact customer support. Kung wala ka namang makita nun, eto ang gawin mo. Mag-chat ka na sa application. O kaya naman mag-email ka. O kaya naman ay tumawag sa hotline nila. Kapag ka-legit ang mga loan application, mga car-loan, yung tatlong binanggit ko na yun, meron yun. Kasi yung kaibigan ko noon, nung nagbago yung isip niya sa Shopee, nag-email siya at meron naman talagang agent na nagre-reply sa kanya. At meron din siyang nakakausap, hotline din yun. So kapag legit, meron yan. Pero kapag hindi legit ang mga loan application, wala kayong makokontak na customer service. Sasabihin mo lang sa kanila mga car-loan kapag nakausap mo na, I would like to cancel my loan application. Yun lang ang sasabihin mo. And it is still pending. Simple lang mga car-loan yan, pero effective yun. At step number 4 mga car-loan, huwag i-accept kung approve na. Huwag mong i-click ang confirm or accept. Kasi sa ibang loan application mga car-loan, kailangan mo pang i-confirm or kailangan mo pang i-accept bago ma-disburse sa'yo. Kapag hindi mo yan kinonfirm, kusa lang yan may expire and mawawala na yan. And step 5 mga car-loan, ito yung pinaka-importante, paano kung na-disburse na sa'yo yung pera. Dito tayo mag-ingat mga car-loan ha. Medyo delikado na to, medyo mahirap na tong gawa ng paraan. Kasi mga car-loan, kapag pumasok na sa account mo yung pera, hindi na siya cancel. Ala ka nang magagawa. Utang na siya car-loan. Kahit hindi mo ginastos, considered loan na yan.
Oh, ang pwede mo na lang gawin mga ka-reloan ay una, bayaran mo na lang agad or ibalik mo agad para lumiit na lang din ang interest. Pero mga ka-reloan, tandaan nyo to, may kaibigan akong ganyan, nagbago yung isip niya and 12 months to pay niya sanang kinuha yung 30k peso sa isang loan application, then nagbago yung isip niya, gusto na niyang ibalik kasi nalakihan siya sa interest. Pero nung tumatawag siya at ibabalik na niya, hindi daw pwede na bawasan yung interest na yun. So, kahit ibalik mo daw siya ngayon na mas mabilis, ganun pa rin yung interest. Grabe, di ba? Kasi naka-computer generated na daw yun. Parang automatic na siya. Kung ano yung nandoon sa details mo, yun na yun. Hindi mo na siya mababago kahit na mag-payment ka pa ng mas maaga. Nakakalungkot. Kaya, lagi kayong mag-iingat, pag-isipan yung mabuti kung gusto nyo ba talagang ituloy yung loan application nyo. O kaya naman mga ka-reloan ay sundin mo na lang ang due date kasi wala ka na talaga magagawa kapag ka na-disburse na sa'yo yung pera. So mga ka-reloan, yung 5 steps kung paano natin makakancel yung ating loan application. Then eto naman yung mga important reminders or yung mga dapat nating tandaan. Unang-una mga ka-reloan, magbasa muna bago mag-apply. Yan ang pinakauna yung gagawin. Huwag kayong click lang ng click kasi baka pagsisihan nyo yan. At pangalawa nga mga ka-reloan, iwasan yung click ng click. At pangatlo ay i-screenshot lahat ng transactions. Pang-apat, mag-research muna kung legit ba yung loan application. At pang-5, huwag magbibigay ng OTP kahit kanino. Lagi niyong tandaan mga ka-reloan, hindi lahat ng mabilis na loan application ay legit. Kaya mga ka-reloan, real talk lang tayo. Sa totoo lang mga ka-reloan, ang daling umutang pero alam nyo kung ano yung mahirap? Magbayad. Hirap magbayad. Danas na danas. Kaya kung nagdadalawang isip ka pa lang, that's already a sign. Huwag mo nang ituloy yan. Kung nagtuloy yan, kung piling mo mahihirapan ka, piling mo mababayaran, piling mo malaki yung interest, naku po, mag-stop ka na. I-cancel mo na yan hanggat may oras ka pa. Kung hindi mo lang naman kailangan. Mga ka-reloan, hindi naman masama ang umatras sa kahit na anumang bagay, sa away, sa trabaho, lahat-lahat na hindi masamang umatras. Mas masama yung pinilit mo tapos magsisisi ka sa huli. Yun yung mas masakit. So, yun lang mga ka-reloan. Sana ay may natutunan kayo sa video natin na to. Sinasabayan ako ng aking baby. Naririnig nyo? Kung nakarelate ka naman ka-reloan, mag-comment ka naman ng experience mo dyan sa ating comment section. At kung gusto mo pa ng ganitong content ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang ma-notify tuwing tayo ay mag-upload. Wag! Lutin! Again mga ka-reloan, ako ang inyong ka-reloan. Reminding you always na utang wisely, hindi pa dalos-dalos. Salamat sa panonood and God bless you all. Sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang natin and iwasan natin yung tapal-tapal system. Yun lang guys and see you on my next vlog. Bye!